Magandang araw po. Ako po ulit si Jeremiah, here for daily devotion. Ang title ng devotion natin ngayon ay Gaano ka-powerful ang dugo ni Kristo? Jesus the Passover Lamb. Una, basahin muna natin ang verse from 1 Corinthians 5 verse 7. Get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch as you really are. For Christ as Passover Lamb has been sacrificed. And from my understanding is we as a Christian, kapag tinanggap na natin si Lord sa buhay natin, we should live our life with pureness kasi Jesus as the Passover Lamb has sacrificed His life to protect us from the eternal death. Kaya let's proceed now to the teachings. First is, Jesus is our Passover Lamb. Sa 1 Corinthians 5 verse 7, sinasabi na Christ our Passover Lamb has been sacrificed. Ibig sabihin nito is si Jesus ang katuparan ng unang Passover sa Exodus noon. Ang tupa ang inalit para iligtas ang Israel mula sa kamatayan. Ngayon, si Jesus yung naging ganap na sacrifice, hindi hayop o kung ano man, kundi siya mismo. Siya yung nagbigay ng buhay para yung judgment na dapat para sa atin ay hindi tumama sa atin. Yung Passover noon is parang larawan lang. Si Jesus yung tunay na layunin nito. Kaya siya ang ating Passover Lamb na nagbigay ng tunay at panghabang buhay na kaligtasan mula sa ating kasalanan. Next naman is the blood of Jesus covers us. Sa Exodus, inilagay nilang dugo ng tupa sa mga pintuan para protektahan sila. Ngayon, ayon sa 1 Corinthians 5 verse 7, yung dugo ni Jesus ang totoong nag-cover sa atin. Hindi literal na dugo sa pintuan, kundi yung sacrifice niya na nagdala ng forgiveness sa ating mga kasalanan. Kapag sinabi natin covered by the blood, ibig sabihin, ligtas tayo mula sa kasalanan. Kasi yung dugo ni Jesus, yung dahilan kung bakit may kapatawaran tayo ngayon. At may bagong simula. Ito yung naging protection natin na hindi matatapos. At magpakailanman na paprotekta sa atin mula sa eternal death. Next naman is, death passes over us through Christ. Dahil nga si Jesus yung Passover Lamb natin, at dahil yung dugo niya yung nag-cover sa atin, yung kamatayan na ay dumadaan na. Hindi lang ibig sabihin nito yung kamatayan ng physical body natin, pero yung eternal death na kaharapin natin spiritually, dumaan na lang siya. Yung parusa, yung magiging separation natin from God, yung dapat na punishment sa kasalanan natin, lahat yun nalampasan natin dahil sa sacrifice ni Jesus Christ. Kaya may buhay tayo na manilive out eternally. Proceed naman tayo sa may applications. First is, reflect on the power of Christ's blood. It takes some time para isipin kung gaano kalalim yung ginawa ni Jesus para sa atin, sa'yo. Hindi siya basta namatay, hindi niya basta binusundugo niya para sa kapatawaran mo. Kung kaya niyang bayaran yung mga kasalanan, yung mga pinakamabigat na kasalanan, kaya niya tayong alagaan pang habang buhay. Kaya let His sacrifice remind you na you are forgiven and deeply loved. Next is, read the Old Testament sa shadow of Christ. Habang nagbabasa ka ng Old Testament stories tulad ng Passover o temple worship, try mo hanapin si Jesus sa mga yon. Yung mga yon is parang nilalarawan lang nila yung gagawin ni Lord sa cross. Mas lalo mo maintindihan yung love and purpose niya kapag nakita mo siya sa bawat history ng Israel. Next naman is, remain in the love and protection of Christ. Kung si Jesus yung naging Passover Lamb mo, ibig sabihin nun,
may protection ka na from Him. Pero kailangan mo pa rin manatili sa pagmamahal niya, sa obedience, sa prayer, at sa paglapit sa Kanya araw-araw. Piliin mong lumakad sa landas niya to live a Christ-like life, hindi sa sarili mong paraan. Doon mo mararanasan ang tunay na peace at security galing kay Christ. Yun lamang po for our daily devotion ngayon. Maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo. God bless.